Sabi nga nila na ang opisina na ang pangalawang tahanan ng mga taong walang ginawa kundi ang magtrabaho. Ngunit ang mga kababalaghan ay hindi na maiiwasan na maranasan. Magandang araw po, Sir Mark. Ako nga po pala si Elisa, 28 years old at nagtatrabaho sa isang opisina sa isang pribadong kumpanya. Nais ko po sana sa inyong ibahagi ang kababalaghan na aking naranasan na naging dahilan ng aking pag-resign sa trabaho. Hindi ko kasi kinaya ang aking mga naranasan at talaga naman na lagi akong nagkakasakit. Ngayong wala na ako doon sa trabaho ko na yon, hindi na rin ako madalas na magkasakit at hindi na rin ako nakakaranas ng mga kababalaghan. Sisimulan ko ang kwento noong unang araw ko pa lang sa trabaho. Hindi ako makapaniwala na may mararanasan agad ako na hindi maganda sa opisina. Hindi na nga ako nakaligtas sa mga masasamang ugali ng aking mga kasamahan. Hindi rin pala ako makakaligtas sa mga nakakatakot na pangyayari. Noong unang araw ko pa nga lang ay sobrang bigat na ng pakiramdam ko sa opisina. Parang sobrang init din sa pakiramdam at sobrang bigat ng aking balikat na parang may nakapatong dito. Wala naman akong masyadong ginawa noong araw na yon, kundi pag-aralan lang ang mga kailangan kong gawin. Kung minsan ay tinuturuan ako ng mga matagal ng empleyado. At nung tanghali naman ay oras na ng tulugan ng mga empleyado. Nakapatay na ang mga ilaw. Kaya sobrang dilim na rin ng paligid. Halos hindi naman na ako mapakali dahil sa dilim at bigat ng aking pakiramdam. Nang lumingon naman ako sa paligid, ay nakita ko naman na tulog na ang mga katabi ko. Pinipilit ko naman na makatulog pero hindi talaga ako mapakali. Hindi rin kasi ako sanay sa nakapatay ang ilaw kapag matutulog ako. Ako na nga lang ata ang natitirang gising sa mga empleyado dito. Palinga-linga ako sa paligid at para naman akong kinikilabutan. Sobrang bigat lang din talaga ng pakiramdam sa opisina namin. Hindi naman ako kadalasan na matatakutin, pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko sa lugar na ito. Sobrang bigat. Nakakatakot naman dito. Mahina akong wika. Nagulat naman ako nang bigla akong kalabitin ng aking katabi. Mukhang nagising ko ata ito dahil kung ano-ano na rin kasi ang kinakalikot ko sa aking lamesa. Hindi ka ba makatulog? Mabigat ba ang pakiramdam mo sa balikat? Bigla naman itong tanong. Kahit naman naguguluhan ako ay dahan-dahan akong tumango. Napaayos naman ito ng upo at bakas sa mukha nito ang takot. Nagmamadali siyang nagkalikot sa drawer ng kanyang lamesa. Napakunot na lang ang noo ko dahil may iniabot siya sa akin na rosaryo. Hindi naman na siya nagsalita pa. Ang huli niya lang sinabi ay magdasal daw ako. Nagsimula na rin kasi siya na magrosaryo. Wala naman akong nagawa kundi ang magdasal na rin. At napansin ko na parang unti-unti na ngang gumagaan ang aking pakiramdam. Napatigil na lang ako sa pagdadasal nang parang may bumubulong na hangin sa aking tenga. Parang sumasabay sa akin ito na nagdadasal. Napadilat naman ako ng aking mata at napalingon sa aking paligid. Wala namang lumalapit sa akin at ang katabi ko naman kanina ay bumalik na sa tulog. Sobrang nanindig ang aking balahibo dahil wala namang gising sa aking paligid at ang boses na aking narinig ay sobrang nakakatakot. Parang galing sa ilalim ng balon. Akala ko nga na baka naiisip ko lang ang mga nangyayari. Kaya itinabi ko na lang ang rosaryo sa aking drawer.
at sinubukan ko ulit na matulog. Pero habang nakasubsob ang ulo ko sa aking lamesa, parang nararamdaman ko ang pagtayo ng aking balahibo. Para kasing may nakatayo sa aking likuran. Hindi ko na lang ito pinansin at pinilit ko na lang na magtulog-tulugan dahil natatakot naman akong lumingon kung ano man ang nasa aking likuran. Halos tumayo na nga ata lahat ng balahibo sa aking katawan. Kaya alam ko na may kakaiba na nangyayari. Nanahimik lang ako at hindi pinapansin ang aking paligid. Ngunit naramdaman ko na lang na parang may humahawak sa aking buhok. Mas lalo pa nga akong kinilabutan at hindi na mapakali sa aking pwesto. Bigla na lang akong napatayo at nagulat ako dahil wala namang tao sa aking likuran. Dahil nga sa bigla kong pagtayo, ay nagising ang ilang mga katabi ko. Halata sa mga ito ang gulat dahil sa bigla kong pagtayo. Habol ko naman ang aking paghinga dahil sa takot na aking nararamdaman. Nagmamadali naman akong humingi ng paumanhin at nagmamadali akong nagtungo sa banyo ng aming opisina. Agad naman ako naghilamos upang mahimasmasan sa mga nangyari. Hindi naman agad ako bumalik sa aking pwesto dahil sa takot na baka mangyari ulit ang kababalaghan. Naisipan ko muna na mag-ikot-ikot habang hindi pa natatapos ang aming break time. Awa naman ng Diyos ay wala na akong naramdaman bago matapos ang aming break time. Nang nakabalik na nga ako sa aking pwesto, ay buhay na lahat ang ilaw, kaya nakahinga na ako ng maluwag. Nang makaupo nga ako ay agad kong kinuha ang rosaryo at hinawakan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapaisip kung ano pa ang naranasan ko kanina. Hindi ko tuloy maiwasan na magtanong sa aking mga kasamahan. At hindi ako makapaniwala dahil hindi lang pala ako ang nakakaranas ng ganito. Ang iba pang araw ay binabangungot habang natutulog. Ang iba naman daw ay nakakakita ng kung ano-ano na hindi nila maipaliwanag. Sabi nga nila na baka ito ang dahilan kung bakit walang masyadong tumatagal sa trabaho na ito. Hindi naman daw dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa takot. Hindi ko rin tuloy maiwasan na matakot at naisip ko na rin na baka hindi ako tumagal sa trabahong ito dahil sa mga ganitong kababalaghan. Marami nga ang nagsabi na sa una lang daw ito at sa huli ay masasanay din ako. Lumipas na ang ilang linggo. Hindi pa rin natigil ang mga pagpaparamdam. Sa tuwing uuwi na nga ako ng bahay, ay kung minsan ay bigla na lang akong lalagnatin. Hindi naman ako sakitin dati. Sa tingin ko ay may kinalaman ito sa mga pagpaparamdam. Kahit nga paulit-ulit ko na lang na hindi pansinin, ay mas lalo pa akong may nararamdaman. Ilang beses na nga rin ako na nagkwento sa mga kasamahan ko at palagi lang nilang sinasabi na masasanay din ako. Ngunit sa tingin ko, hindi ako magtatagal sa ganitong opisina. Hindi ko na rin kasi magawa ng maayos ang mga bagay na dapat kong gawin. Kaya madalas na tuloy akong mapagalitan. Pagdating naman sa bahay ay hindi na rin ako nakakatulog ng maayos at madalas akong nagkakasakit. Sa tuwing magpapacheck up naman ako ay palaging sinasabi ng doktor na ayos lang daw ako at kailangan ko lang daw na magpahinga. Nakalipas na ang 6 na buwan at ganoon nga katagal tiniis ang mga nangyayari sa akin sa opisina. Dahil natapos ko naman ang 6 na buwan kong kontrata, kaya nagdesisyon na ako na hindi na ipagpatuloy ang aking trabaho. Marami nga ang pumipigil sa akin pero buo na talaga ang loob ko dahil hindi ako matatahimik hanggang mananatili ako sa lugar na ito.
Halos namamayat na rin ako ng dahil sa puyat at pagkakaroon ng sakit. Nang matagumpay naman na akong nakaalis sa trabaho at opisina na yon, ay parang gumaan na ang pakiramdam ko. Nang makahanap naman ako ng trabaho ay naging maayos na ang kalagayan ko. Wala na rin akong nararamdaman na kung ano-ano. Sa huli, naisip ko na lang na baka hindi pa talaga ako para sa trabaho na yon. Ngayon ay masaya na akong nagtatrabaho at hindi na napupuno ng takot. Mabuti na lang talaga at naisipan ko nang umalis sa nakakatakot na lugar na yon. Magandang araw, Sir Mark. Ako nga po pala si Riza. At ito po ang aking kwentong kababalaghan sa aming opisina. Naniniwala ako na hindi naman mahalaga kung saang lugar ka nagtatrabaho. Ang mahalaga ay nakakapagpadala ka ng pagkain sa hapagkainan ng inyong pamilya. Ngunit kahit anong tapang ko para sa aking pamilya, ay bumahagang buntot ko sa aking mga naranasan sa aking pinagtatrabahuhan. Akala ko noon ay sa pelikula ko lang makikita at mararamdaman ng mga multo. Sa totoong buhay din pala. At hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ito sa aming opisina. Ang kumpanya pala namin ay pagmamay-ari ng isang Hapon. Noong una ay wala naman akong nararamdaman dito na kahit anong kakaiba. Maliban na lang sa banyo na aming opisina. Talaga namang tatayo ang balahibo mo sa tuwing pupunta ka sa banyo. Naaalala ko pa noong unang beses ko na nagtungo sa banyo. Bigla na lang talagang tumayo ang balahibo ko sa batok ng walang dahilan. Bata pa lang kasi ako ay madali na akong makaramdam. At kailan lang daw ay bumukas na ang aking third eye. Alam na alam ko sa aking sarili na may kakaiba sa banyo namin dito. Sa tuwing papasok pa nga lang ako ay talagang tumataas ang balahibo ko sa aking batok. Kapag magbabanyo nga ako, ay madalas ako na nagpapasama o kaya ay sumasabay ako sa maraming tao. Natatakot kasi ako na mag-isa sa loob dahil baka may maranasan akong kababalaghan. Simula kasi nang bumukas ang third eye ko, ay mas napapadalas pa ang mga nararanasan ko na kakaiba. Ayoko naman nang maapektuhan ang aking trabaho dahil sa mga nakakatakot na pangyayari. Kaya hanggat maaari ay umiiwas talaga ako na mag-isa sa banyo. Ang mga kasama ko nga ay hindi maiwasan na magtaka dahil palagi ako naghahanap ng makakasama sa tuwing pupunta ako ng banyo. Ngunit may isang beses na sobrang abala naming lahat at kailangan kong magtungo sa banyo. Agad naman akong lumapit sa kaibigan ko sa trabaho upang magpasama sa banyo. "Sis, hindi ka ba magbabanyo? Samahan mo naman ako." Bulong ko dito. "Sorry sis, hindi pa ako nagbabanyo eh. Marami pa akong kailangang tapusin." Napabalik naman ako sa aking upuan at hindi mapakali. Sobrang naiihi na ako at mahihirapan na akong pigilan ito. Sinubukan ko naman na yayain ng iba pa pero agad naman sila na tumanggi. Wala naman akong nagawa kundi ang magtungo na lang mag-isa sa banyo. Napadasal na nga lang ako bago pumasok sa banyo. Mabuti na lang talaga ay may isang tao na nasa loob ng banyo, kaya nakahinga ako ng maluwag. Nang tignan ko ang babae na nakatingin sa salamin, ay nagulat ako nang mapansin na nakatingin na pala ito sa akin. Ngumiti na lang ako at nagmamadaling umiwas. Agad naman akong pumasok at inilabas ko na ang maraming tubig sa aking pantog. Napangiti na lang ako dahil natapos naman na ako ng matiwasay.
Habang inaayos ko naman ang aking sarili, ay bigla na lang akong nakarinig ng babae na umiiyak. Napatigil naman ako at hindi agad na nakalabas ng aking cubicle. Pinakinggan ko lang naman ang narinig ko na babaeng umiiyak. Nasa tabi ko lang na cubicle ito at sobrang hina lang ng pag-iyak. Napakunot naman ang noo ko at hindi ko na lang pinansin. Nang lumabas na ako sa cubicle, ay wala na doon ang babaeng aking nakita. Lalabas na sana ako nang bigla ko namang narinig na tumatawa na ang babae. Napailing na lang ako at hindi na lang ito pinansin. Pero nang malapit na ako sa pinto, ay bigla na lang sumigaw ang babaeng yun. Napatakip ako sa aking tenga dahil sa lakas ng kanyang sigaw. Dahil sa pagtataka ay bumalik ulit ako sa loob upang tignan kung ano ang nangyayari sa babae. Ilang beses pa nga akong kumatok sa cubicle upang tanungin kung ayos lang ba siya. Ngunit wala namang sumasagot sa akin at tumigil na rin bigla ang pagsigaw na yon. Katok lang ako ng katok doon sa cubicle. Ilang sandali lang ay bigla namang may pumasok sa banyo na isang tagalinis. Agad ko naman itong nilapitan at sinabi na baka may kung anong nangyari na sa babae na nasa loob ng cubicle. Nagtataka naman ang tagalinis sa sinabi ko at umiling lang ito. Nako ma'am, malabo po yung sinasabi nyo. Sarado po kasi yan gawa ng barado, kaya siguradong walang makakapasok dyan. Wika nito at nagtungo na doon sa cubicle. Noong una ay ayaw kong maniwala at inutusan ko pa ito na buksan. Nang buksan nga ay tumambad sa amin ang bakanting cubicle. Walang tao dito at tinignan ko rin ang iba pa, pero wala rin akong nakitang tao. Nakatulala na lang ako na lumabas ng banyo at bumalik na sa aking pwesto. Hindi ako makapaniwala na wala palang tao sa loob ng banyo kundi ako lamang. Sa oras na yun ay napagtanto ko na may nagparamdam pala sa akin. Mas lalo tuloy ako na natakot na pumunta na mag-isa sa banyo ng aming opisina. Nang makabalik na ako sa aking pwesto ay nakita ko na nakatayo sa katabi ng aking pwesto ang babaeng nakita ko sa banyo. Hindi naman ito pamilyar sa akin at sigurado ako na hindi ito mula sa aming department. Ninitian ko na lang ito at bumalik na lang sa aking kailangang gawin. Ngunit napansin ko na naman na nakatitig pa rin sa akin ang babae na yon at parang may gusto itong sabihin. Dahil naiilang na rin ako sa kanyang mga titig, ay agad ko naman itong kinausap upang tanungin kung ano ang kailangan nito. Napakunot ang noo ko dahil gumuhit sa labi nito ang nakakatakot na ngiti. Kinilabutan ako sa kanyang ngiti kaya hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Napalingon nga ako sa paligid at parang wala namang iba pang mga nagbibigay sa kanya ng atensyon. May nararamdaman na akong masama sa babae na ito. Habang papalapit kasi ito ng papalapit sa akin, grabe talaga ang pagtaas ng aking balahibo. Pareho sa nararamdaman ko kapag may nararamdaman akong multo sa paligid. Ang mga ngiti pa nito ay sobrang nakakatakot. Halos hindi na nga ako makagalaw sa aking pwesto at parang dumikit na ang puwet ko sa silya. Nagulat na lang ako nang biglang may tumapik sa aking likuran. Kaya napalingon ako sa aking likuran. Isa pala ito sa aking mga kasamahan at may itatanong. Ayos ka lang ba, Riza? Para kang namumutla. Tanong nito. Tumango na lang ako at kinuha na ang papel na nasa kanyang kamay. Umalis naman na rin agad ito at nagulat naman ako nang paglingon ko ay wala na ang babae sa aking harapan.
Lumingon-lingon pa nga ako sa paligid upang hanapin ito ngunit hindi ko na ito nakita pa. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa tingin ko ay hindi ito tao. At hindi nga ako nagkamali. Ilang beses pa kasi itong nagpakita sa akin. At nang ipagtanong-tanong ko ay wala namang nakakakilala sa babae. Nag-alay na nga lang ako rito ng dasal upang ito ay matahimik na. Ito kasi ang isa sa mabisa na paraan para hindi ka na gambalain ng mga ligaw na kaluluwa. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Mark. Salamat po sa pagbabasa. Hello, Sir Mark. Isa po pala ako sa mga mahilig makinig ng mga istorya na tungkol sa mga kababalaghan. Hindi ko inaasahan na ako rin pala ay makakaranas ng ganito. Ako po si Jenica at kakagraduate ko lamang po ng college. Maswerte at nakahanap agad ng trabaho sa hindi gaanong kalakihang kumpanya. Masaya pa rin ako dahil makakapagsimula na agad ako ng trabaho. Para sa akin naman ay hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kumpanya na aking papasukan. Dahil kung tutuusin naman ay pare-pareho lang naman na minimum ang pinapasahod kahit na maliit o malaking kumpanya pa ito. Alam naman natin ang kalakaran sa Pilipinas na mababa talaga ang sahod. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay magkaroon ng karanasan at makatulong agad sa aking pamilya. Hindi ko naman nakalain na ang mararanasan ko ay puro kababalaghan. Mabuti na lang at hindi naman ako gaanong matatakutin, kaya natitiis ko ang mga ganitong mga pagpaparamdam. Hindi naman kasi ako mapapakain ng takot na yan, kaya kailangan ko talaga na magtiis. Nakakatuwa lang din sa trabaho na aking napasukan. Sobrang babait ng aking mga katrabaho. Kaya mahihirapan ka rin na iwan ng mga ito. Halos 3 buwan na nga ako rito at 3 buwan na rin akong nakakaramdam ng kung ano-ano. Naalala ko pa nga noon, habang abala ako sa pagtatrabaho, ay bigla na lang may humila sa paa ko sa ilalim ng aking table. Nang tignan ko naman ay wala namang tao na nagtatago sa ilalim. Malabo rin na pagtitripan ako ng aking mga katrabaho dahil abala ang mga ito sa kanya-kanya nilang trabaho. Hindi ko na lang yun pinansin dahil baka imahinasyon ko lang naman ito. Pero hindi ito natigil at halos ilang beses na itong nangyari sa akin. Natatakot man ay hindi ko na lang pinapansin ang mga ganitong bagay. Ayaw ko kasi na magpa-apekto sa aking takot. Sabi nga nila mas dapat tayong matakot sa buhay. Dahil nga naaabala na rin ako sa pagkakalabit ng hindi malamang nilalang, ay nagdesisyon na lang ako na itaas ang aking mga paa. Marami pa nga ang nagtaka sa mga kasama ko kung bakit daw nakataas ang aking paa. Hindi ba raw ako nahihirapan sa aking pwesto? Sinabi ko na lang na mas komportable ang ganitong pwesto. Ayoko kasi na ikwento na may mga ganito akong nararanasan dahil baka hindi rin sila maniwala. Akala ko nga ay matatahimik na ako dahil ilang oras na rin akong walang nararamdaman. Pero maya-maya lang ay bigla na lang na may nangangalabit sa aking likuran. Lumingon ako pero wala namang lumalapit sa aking likod. Kaya naisip ko na baka nasa isip ko lang ito. Pero naulit na naman ang pangangalabit at unti-unti na rin akong nauubusan ng pasensya. Nawawala kasi ang focus ko sa aking ginagawa. Kailangan ko pa naman itong matapos bago mag-uwian. Ilang beses nga na may kumakalabit sa aking likod, pero pinipilit ko na hindi ito pansinin. Naniniwala kasi ako na kapag mas pinansin mo ang mga ganito,
ay mas lalo kang lalapitan ng mga kaluluwa. Napailing na lang ako at ibinaba na ang paa ko sa sahig. Nakakaramdam na kasi ako ng ngalay at ilang minuto na lang din ay mag-uuwian na. Natigil din naman na ang pangangalabit at natapos ko na rin ang aking mga gagawin. Nag-aayos na nga rin ako ng aking gamit dahil isang minuto na lang ay mag-uunahan na kami sa paglabas ng opisina. Pero hindi ko inaasahan ang sunod na nangyari. Akala ko natapos na ang mga pagpaparamdam sa akin. Pero hindi pa pala. Oras na namin para umuwi at tatayo na sana ako nang may naramdaman ako na nakahawak sa aking binti. Ramdam na ramdam ko ang lamig ng kamay na nasa aking binti. Nanlaki ang mata ko dahil sa takot at dahan-dahan naman akong napalingon sa ilalim ng aking lamesa. Nanginginig na ako dahil sa nakita kong kamay na nakahawak sa aking binti. Puro dugo kasi ito at parang nabubulok na. Dahil nga sa sobrang takot ko ay napasigaw ako ng malakas at nalaglag ako sa aking silya. Napatigil naman ang mga kasamahan ko at agad akong nilapitan at tinulungan na tumayo. Takot naman akong nakatingin sa ilalim ng aking lamesa. May nakita pa kasi ako na parang isang buhok ng babae. Agad naman akong tinulungan nila at pinainom ng tubig. Paulit-ulit nga nila akong tinatanong kung anong nangyari pero hindi agad ako nakasagot. Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanila na may nakita akong kamay na puno ng dugo. Sa huli ng mahimasmasan naman ako ay agad ko rin sa kanilang isinalaysay ang nangyari. Halos lahat nga rin sila ay nagulat pero hindi na nga raw bago ang mga nagpaparamdam sa opisina namin. Hinahayaan na nga lang daw nila ito at hindi na pinapansin dahil baka sumama daw ito sa kanilang bahay. Lalo naman tuloy akong natakot sa kanilang mga sinabi. Noong bago pa nga ako umuwi, ay agad akong dumaan malapit sa simbahan upang magdasal. Pero kahit na may ganito akong naranasan ay hindi ko naisipan na mag-resign. Napakaswerte ko na nga at mabilis akong nakapagtrabaho at ang babait pa ng aking mga kasama. Kaya hindi ko hahayaan na magpadala ako sa aking takot. Kinabukasan ay sa ibang pwesto na ako pinaupo at iniwan na lang na bakante ang dati kong pwesto. Pero hindi pa rin naman natigil ang mga pagpaparamdam sa aming opisina. Kung minsan pa nga ay bigla na lang gagalaw ang upuan doon sa bakanting pwesto. Natatakot naman kaming lahat pero wala ni isa sa amin ang nag-resign. Dahil sa panahon ngayon ay mahirap nang makahanap ng trabaho. At ngayon nga na ilang buwan na ako dito, ay unti-unti na rin akong nasasanay sa mga ganitong pagpaparamdam. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa side channel natin na Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Dito ko po ilalapag ang mga fiction horror stories na isinulat ng mga magagaling nating mga writers. Ilalagay ko po ang link sa comment section. Pindutin nyo lang at sana makapag-subscribe po kayo. Muli po, Pagsapit ng Gabi Horror Stories. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Sandatang Pinoy, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Muli po, ako po si Mark. Maraming salamat po sa inyong lahat.